Hey guys, ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So, kagaling lang natin guys do sa LKNA Surplus, yung surplus shop na pinanggalingan natin last time. At meron naman tayong hauls. So, pakita ko sa inyo itong mga hauls natin na bago. Tara! Pero bagong lahat guys, gusto ko rin pasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa 11 Workshop. Sa lahat ng like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe dito sa ating vlog. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa 11-9 Workshop. Okay guys, so ito yung mga na-pick up natin na mga bagong tools sa LKNA Japan Surplus Shop no dito sa Caloocan. Kung interesado kayo na pasyalan niyo, nandiyan sa description yung kanilang address no. Diyan lang yan sa may sa Pote, malapit sa kanto ng ng papunta sa Kiko no, malapit sa City Hall ng North Caloocan no. So ito yung nila yan yung mga address nila, okay? And meron silang Facebook page, nandiyan din sa description yung link. Pwede nyo silang i-PM, guys. Nagbebenta rin sila sa Facebook page. Kaya marami rin kayo pwedeng bilhin doon, no, guys. Marami silang mga tools, no. So ito yung natin ngayon, yung haul natin ngayon. Actually, ang in-order ko lang is itong dalawang Nomi na to. Itong maliliit na Japanese chisels or Nomi. In-order ko to sa kanila. Nakita ko to sa Facebook. And minine ko to kasi gusto ko talaga ng maliliit na mga nomis para sa mga intricate na work, no? Kaso nung pumunta ako ron para i-pick up na to, nakakita ako ng mga interesting na items, no? So first of all, ito, this one looks really nice. Ito, ano rin siya, guys, Japanese na chisel siya, pero yung style niya is more on western. Yung handle niya, wooden handle, na parang reminds me ng mga lumang Stanley, no? Medyo baliko na siya ng konti, but that's just fine. Okay lang siya. Makapal siya, guys. It's solid, no? And I really like it nung nakita ko siya. Ayoko na siyang bitawan, no? Tapos nakita rin ako nito. Eto, ano niya, halos actually same lang silang size eh, pero ito mas manipis ng konti. Wooden handle din siya, guys. And mas malipis nga siya. I think it's more on for para for intricate work. At wala siya nung bakal na pommel dito. Pero it still really looks good. No? Gusto ko yung shape ng handle niya. Sarap sa kamay. Lalo na ito guys. If ever nagagawa ako ng mga chisel handles, ito yung gusto kong kopyahin. No? Pag meron na tayong late, ang sarap kopyahin ng shape na ito. Perfect siya sa kamay for chisel. Tapos meron din ako isa pa dito, Japanese chisel din. This is a mortising chisel. Pang mortise siya guys. Ayan, pang maliit na mortise, no? Medyo kalawang na siya, but that's okay. Madali lang solusyonan yan. And this one is an ice pick. So, this is a very nice ice pick. Mabigat siya, guys. Meron siyang weight, meron siyang bakal na dito. May kalawang lang, madali lang tanggalin yan. And it's still very sharp. Yeah. Every workshop needs an ice pick like this one. So, this is pwede ito pang tusok ng kahoy, no? Pang marka, di ba? So, marami siyang use itong ice pick na to. So, magkano yung natin yung damage dito? Well, actually nung nahukay ko to do sa mga tools, ang pinipresyo sa akin nung nagtitinda is 150 each, no? So, medyo mahal yun, guys. So, imagine sa apat na to 600 pesos agad, 'di ba? So, medyo mahal yun at hindi ko yun afford. So nakipag-negosasyon ako ng konti nung kay ate, sabi ko, sige kukunin ko na lang itong na 'to, 'tong apat na 'to, pero babaan mo yung presyo. Ngayon sabi ko, sige kung puwedeng, I think at least sa 500 sabi ko, kunin ko sana 500 okey na sa'kin yun. Pero sabi niya, medyo daw ng konti, lugi daw sila kasi new arrival daw 'to 'no, guys. So sabi ko, umikot ulit ako dun sa shop 'no, umikot ulit ako dun sa surplus shop at may nakita ulit ako na isa pang, tool or hindi naman tool, pero isang item na gusto ko at ito yon guys. So this one, ito. This is another Boken, guys. So last time bumili tayo nung isang Boken, pero yung Boken na yun is medyo makapal siya ng konti, no? At medyo mabigat siya. At ang hirap niya i-swing. This one is mas malipis siya. So talagang para na siyang katana and it's lighter. It's easier to swing. At pwedeng-pwede ko 'tong gamitin na pan-training sa sword fighting, no? So nakita ko 'to, sabi ko, "O sige, magkano 'to?" Sabi niya. 300 niyang inaano sa akin. Pero sabi ko, sige, kukunin ko na lahat ng ito, 'di ba?
Kukunin ko lahat ng ito. Ang pinapresyo niya pa nga sa akin 650, sabi ko. Pero ano, sabi ko sa kanya, hindi, 600 na lang, okay na yan. Okay na. Kunin ko na lahat for 600 pesos. And yeah, pumayag na siya. So, I got all of these items. And I think okay na rin yon, guys. So, I paid like tig-100 tong mga to. And this one is 200 pesos. So not bad yung investment natin kasi kapag na-restore natin to, nahasa natin, napaganda natin to, this is a really nice tool. I think tatagal ito ng, I don't know, baka mana pa to ng mga anak katapo ko kung maayos natin to kasi malang good quality siya ng mga chisels, no? Kaysa naman sa binibili natin sa mga tindahan, sa hardware ganyan na hindi tatagal, 'di ba? Yung ganong klaseng chisel. Pero ito sigurado to na talagang this will last for generations, no? So ayun, ito try natin na i-restore. Tanggalin muna natin yung kalawang, hasain natin, and let's see kung gaano siya kagandang gamitin. So tara. So I'm just gonna use itong ating power file para lang alisin yung mga surface rust niya. So ngayon guys, nililiha ko naman yung wooden handle niya using 100 grit sandpaper. Importante ito para matanggal yung kanyang lacquer at matanggal din yung mga dumi-dumi niya sa kanyang kahoy, no guys. Ito importante para sipsipin nung kahoy, yung ilalagay natin mamaya na finish sa kanya, which is boiled linseed oil. Kailangan talaga wala siyang mga lacquer na maiwan. Ngayon naman, babad lang natin yung ating mga whetstones na gagamitin natin sa paghahasa ng ating chisels. So, syempre, una natin gagawin, ipa-flat muna natin yung kanyang likod ng chisel, no? At gagamitan na lang ako ng marker dito. Lalagyan ko lang siya ng ink ng pentel pen dun sa kanyang likod. Tapos, ito yung hahasain muna natin hanggang sa mawala yung mga marks na yan. At para dyan, gagamitin lang natin yung 1,000 grit muna. Yung pinaka magaspang dito sa tatlong bato na to. Yung isa kasi dito, 1,000, 3,000, at 6,000 grit. So, sa 1,000 grit lang hanggang sa ma-flat lang siya. Then, baliktarin lang natin yung whetstone at doon naman sa 3,000 grit. I-flat pa rin natin yung kanyang likod. So, kailangan talaga siguraduhin natin na flat yung kanyang likod. And yung last guys, which is 6,000 grit na whetstone. So, sa likod pa rin yan, ipa-flat pa rin natin yung likod niya. So, ngayon naman guys, yung bevel naman ang hahasain natin. And for that, gamitin natin itong sharpening guide na galing sa Banggood. Na isa sa mga favorite ko na tools na galing sa Banggood. And ang kukunin natin na bevel dito is 30 degrees, no? Para mas maganda siyang panghagod. So, ilalak lang natin siya and then hasain lang natin gamit ulit yung ating mga whetstones. So, gamitan ko lang ulit ng ating marker. Mamarkahan ko lang yung bevel na kailangan natin na hasain. And kapag tama yung ating paghahasa, matatanggal yung mga yung tinta na yan ng marker dun sa ating bevel. So, yeah, simulan ulit natin sa 1,000 grit, 3,000, and then 6,000. So, ganyan lang. Hagod-hagod lang hanggang sa matapos yung ating hinahasa. So, after naman nung 6,000 grit guys, ito naman yung ating leather stroke at kaskasan lang natin yung ating na green buffing compound. So, ito yung parang pinaka-final niya na panghasa. And this is around, I think, mga nasa 10,000 or 20,000 na grits to guys. So, unahin muna natin yung sa likod niya para matanggal yung mga burrs, no, nung paghasa natin. And then, ikaskas lang natin yung kanyang bevel hanggang sa makuha natin yung tamang talas niya.
So testing lang natin guys sa papel. Yeah, I'd say that's good enough. So testing lang natin dito sa end grain. Yeah, I think medyo kailangan pa siguro ng konting hasa pagdating sa end grain. Pero okay naman, natatanggal naman niya yung mga kailangan niyang tanggalin. Yeah, I think it's passable na. Pwede na siya sa end grain. Pero kung testing naman natin sa side grain, yeah, it cuts like butter pagdating sa side grain, which is very nice. And sabi ko nga kanina, pahiran ko lang yung kanyang handle, yung kanyang wooden handle ng boiled linseed oil. Ilagay lang natin yung oil sa kanya, and then hayaan lang natin na higupin nung kahoy yung oil. Tapos punasan lang natin. After 15 minutes, patuyuin lang natin for like 10 to 15 minutes, and then punasan natin yung excess oil. And eto na siya guys. It looks really good. Ang ganda niyan tingnan guys. It's pwedeng-pwede na pandisuli sa ating tool wall, no. And restore ko na rin yung isa. I think mas maganda to kasi yung kanyang ano, meron siyang brass, no. It looks really cool. Ang ganda niyan tingnan. So yeah, that's really nice. Okay guys, so bukod dun sa mga pait na yon, bumili rin ako ng mga ibang tools dun sa ating ano, sa surplus, no. And ito yon, pakita ko lang sa inyo. And this one, this, ito ang pinakamalaking kana na nakita ko doon. This is a perfect na gamitin na sa jointer plane, no? So, wala kasi ako nung jointer plane na bakal. So, this one, pwede ko siyang gawing jointer plane. Kailangan lang ng hasain at ano lang konti, ito na lang ng konti. It's very long. Ano ba kahaba to? Tingnan natin kung gaano kahaba. It's about 39 centimeters, no? So, mahaba talaga siya, and it's about 9 centimeters across. So, yeah, big boy na kaano na kana. And then ito pa isa pang kana, guys. This one normal na size na kana, pero plano ko na putulin siya at gawin siyang black plane, no? Na maliit lang na ano na katam, kasi meron akong ganito. Ito. So same size siya guys. Ito yung re-retain ko na mahaba. Kasi ito ikakat ko lang, no, para maging isang black plane. At ito naman, guys, meron din ako na ano, scrub plane. Ito yung diretso lang yung talim niya pababa. Hindi siya nakaslant, no? So diretso lang siya. And this will be perfect na pang ano, scrub, no? So pang scrub or pang scraper plane ng mga ano, ng kailangan na i-scrub, no? Tapos eto, meron din ako ng ano, nakakuha rin ako ng tatlong ano doon, hammers. So, yeah, this will be perfect para sa pagtono ng katam, tanggal ng mga blade. So, ito yung pang top. Yan, para matanggal mo yung blade niya. Ito, mga ano lang, mga mini na hammers lang na may useful din dito sa shop. At mahaba yung kanyang hawakan, so that's really nice. And, this one, this is a ano, collection ng mga carving planes. So, ay carving chisels, no? So, ayan, no? It's literally brand new, guys. So, brand new siya lahat. Meron akong mga carving chisel dyan, pero ano, chutipay lang na ano. Pero ito mas maganda siguro, made in Japan pa. Tapos meron pa siyang kasamang sharpening na stone. So, brand new in the box. And may pangalan ko pa. Tapos yung presyo niya, 100 pesos, guys. Ayun. Tapos ano, ito, itong mga katam na to, itong mga maliliit na kana na to, ito ay sa marketplace ko to nabili. So, ito, jointer plane na ano, shoulder plane na maikli, no? Maliit lang. Very cute, no? Ito, I don't even know kung saan to pwedeng gamitin. Ito, paggawa ng ano, ng grooves sa kahoy. At ito yung maliit na ano, shampering plane, no? So ito yung maliit na version na to. Ito, meron akong malaki na shampering plane. Ito naman yung maliit na version. Round, hindi pala shampering, round over plane kasi bilog siya, pabilog. So yun. So yan yung mga na ano, mga hand tools nating na kuha, mga holds natin. And yeah. So ayan.
So yun, pwede na tayong magsimula ulit sa mga hand tool works, no? So I'm really excited kasi talagang gusto ko ulit ma-practice yung skills natin sa mga hand tools, no? Yun. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. At sana nag-inspire kayo dito para mang treasure hunt din sa inyong mga sa mga Japan surplus, no, or sa mga marketplace para makita kayo ng mga tools na pwede nyong gamitin sa inyong mga projects, no, guys. So, yun. And yeah, you don't have to spend a lot of money to get good, decent quality tools. So, minsan pang high quality tools, no. So, yun. Alright, so yun lang guys. Thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. This is Jin from 119 Workshop. Adios!